Bakit mo naisipang tumakbo sa halalan? Sa tingin mo ba mas maisusulong mo ang mga social cause mo sa pagiging isang kongresista at pwede mo bang i-identify kung ano-ano talaga yung mga advocacies mo? Thank you for that question. Ako po ay hindi nagplano na tumakbo before the last few months dahil ako po ay masaya naman sa aking buhay sa pribadong sektor. Pero ako po ay palagi dito sa First District of Batangas at nakikita ko po ang kakulangan ng trabaho at kakulangan ng investment na magbibigay ng mga trabaho. At tingin ko po marami pang magagawa para makatulong pa tayo para sa development ng sa ngayon isa sa pinaka-underdeveloped na districts ng Batangas para sana maging isa sa pinaka-developed na mga districts, hindi lang po sa Batangas, kung hindi sa Calabarzon, ang unang distrito ng Batangas. Okay, so Leandro, alam ko malapit sa puso mo yung solar. So isa ba ito sa yung advocacy na isusulong din? Ang solar po ay isa lang sa marami pang mga maaaring maging industries dito sa First District. Ang pinakamalaking employer sa Batangas ngayon, ang mga export processing zones na makahanap natin sa Lipa, Malvar, Santo Tomas at Tanawan. Dahil sila po ay dinadaanan ng mga lalaking highway. At sa tingin ko, dahil napuno na ang silangan ng Batangas, ang pinakamalaking posibleng maging employers dito sa kanluran ng Batangas ay ang mga export manufacturing industries na sana makapunta na rin po dito sa kanluran ng Batangas. Okay, so Leanne, dating governor ang father mo at ang mother mo ay incumbent senator. Hindi ka ba concerned sa posibleng pagdawit sa iyo sa issue ng political dynasty? Salamat po sa tanong na yan. Ang political dynasty ay ayon sa konstitusyon nag-a-apply kapag ang dalawang tao ay may overlapping na direct jurisdiction. At magamat ang senador ay may national na jurisdiction, marami pa ang ibang mga distrito at probinsya sa ating bansa na hindi naman po direkta ang sakop ng isang senador sa unang distrito ng Batangas. At ang aking ama naman po ay matagal nang wala na sa politika. Kaya sa direktang trabaho ng pagiging kinatawan ng unang distrito, sa tingin ko po hindi po ito isang ehemplo ng political dynasty. Pero maski na po maaaring sabihin na ang multiple members ng isang pamilya ay sabay na sa politika, ang isang tingin ko pong importante din ay kung sino ang pinaka-kwalipikado para sa isang posisyon at sa tingin ko po, malaki po ang mai-contribute natin sa posisyon na ito dahil sa ating karanasan sa private sector na ang ating karanasan naman po ay hiwalay naman sa ating family background at ang isang nakikita ko na kailangan sa Kongreso ang mga representante na may karanasan sa pribadong sektor. Okay, Leandro, balikan lang natin ang iyong pagiging negosyante kasi kilala kang negosyante. So paano na ang mga negosyo mo oras na mahalal ka? Will that require you also to divest? Magandang tanong po yan at ang isang personal reason din bakit posible akong pumasok sa politika ngayon ay dahil sa nakaraang taon. Ako po ay nag-turnover na ng management ng aming publicly listed company sa mga ibang investor. Kaya hindi na po ako nasa isang management position. At ang isang naging dahilan nga bakit ako po ay nag-isip na pumasok na sa politika dahil hindi na nga po ako nag-manage ng ating solar company at ang plano ko lang po talaga ay mag-focus dito sa pag-develop ng Kanlurang Batangas. Maski hindi po ako sa politika, ang focus ko po talaga ay kung ano ang magagawa natin para tulungan ang Kanlurang Batangas. Pero nakita ko po na ang paraan para mas makatulong ay kung ako po ay pumasok sa eleksyon na ito at sana ay makakatulong tayo maski na kailangan tayo din mag-sacrifice na hindi muna pumasok sa iba pang mga business opportunities
3 taon lang naman po ang term na sinesik natin. Kaya for that period of time, we will sacrifice business opportunities to prioritize serving the public in the First District of Batangas. Magandang gabi, Leandro. Si George Cahilas ito, ano? I'm just curious, dahil siguro, paano mo ihiwalay ngayon yung iyong business interest doon sa public service kung sakaling mahahalal ka nga? Dahil, of course, hindi mawawala sa isip ng mga tao na negosyante ka at baka magkaroon ng maaaring advantage or para hindi magkaroon ng advantage yung iyong mga negosyo sa inyong lugar. Ang Congress ay isang legislative position sa national scope. Kumpara sa kung ang isang tao ay tumatakbo para maging isang alkalde o isang governor. At ang isa pang masasabi ko po ay hindi naman po masama na ang isang kandidato ay may kaya dahil ang sinasabi nga po ng ibang mga kandidato sa ibang mga bansa na tumatakbo din sa mga political na posisyon. Katulad ni Donald Trump. Sabi niya, hindi niya kailangan tumakbo para yumaman dahil bago pa siya pumasok sa politika ay mayaman na si Donald Trump. At kaya nga din po siya binaboto ng ibang mga Amerikano dahil naiisip nila baka siya pa ang pwedeng magdala ng pagbabago dahil hindi nga po sa politika. Sa usapin pa rin ng negosyo mo, no? Second major stockholder ka ng media giant na ABS-CBN. So justified ba na ang concern na baka magkaroon ka ng advantage, media exposure, and at the same time, ang usapin ng prangkisa ay nasa legislative branch. So how will you deal with those issues? Interesting question po yan kasi hindi ko po naisip. Kasi for sure hindi po ako magpa-participate kung meron pong talakayan katulad mo. Para po maging safe ang isang representante sa Kongreso ay dapat po mag-abstain o hindi mag-participate sa mga talakayan na direktang nag-aapekto sa kanyang mga negosyo. At gusto ko lang din pong linawin na ako po ay shareholder po lamang ng naturang kumpanya at marami naman po tayong mga kaibigan na mga shareholder din, bumibili lang din po ng mga shares of stock sa Philippine Stock Exchange. Alright, maraming salamat, Millennial Bilyonaryo Leandro Legarda Leviste.